Samantala, makibalita tayo sa lagay natin panahon. Makakapanim natin live ngayong umaga si Ms. Rhea Torres, weather specialist mula sa Pag-asa. Rhea, Yes po, good morning po. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. nasaan na po itong low pressure area? Yes po, as of 3 a.m. ngayong araw, yung low pressure area po na minomonitor natin ay nasa may 85 kilometers west-northwest po ito ng Bacnotan, La Union. So nasa may kandurang karagatan na po ito ng Luzon. May tsansa pa bang maging bagyo itong low pressure area? At saka ano kaya yung naging dahilan ng tuluyang paghina nito? Yes po, so itong nasabing low pressure area kahapon po ay nasa may eastern sections pa ito ng Luzon. So dahil po sa interaction nitong low pressure area sa kalupaan ay medyo nawasak po kumbaga yung sirkulasyon nito. At ngayon po nagre-relocate po ito sa may western sections po ng ating bansa. So meron po ulit siya na interaction po ulit naman dito naman sa karagatan. So hindi po natin inaalis yung possibility na sa mga susunod na araw ay maging isang ganap na bagyo po ito na binabantayan natin na LPA. Pero tama, Ms. Rhea, no? Palabas na po ito sa PAR. Yes po, kumikilos po palabas. Itong weekend po, ilang lugar dito sa Luzon, partikular na po sa Bulacan at Rizal, yung binaha, pati ilang bahagi na rin sa Mindanao. Epekto po ba yan ng low pressure area? So yung mga nakaraang araw po is combined effects po siya ng LPE pati na rin po nitong habagat. So mostly yung mga incidents po sa may eastern section ng Luzon and Visayas is caused by yung low pressure area po yan. At yung other parts naman po ng bansa natin, yung mga pag-ulan po at mga pagbaha ay dulot naman ng epekto ng habagat. Maraming salamat at magandang umaga po, Rhea Torres, weather specialist mula sa Pag-asa. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.